Ang magbibigay kaalaman sa pagkain gamot ni Super Lady, Dr. Willie Alpha, Scientist Naturopathic Doctor, Radyo Kalusugan. At ngayon, si Super Lady. Okay na yan. Bakit magtingin agad? Ready ko lang. Paano siya? Yes, good health sa lahat ng ating mga suking, kapanalig. Narito na po tayo, programa Radyo Kalusugan, University on the Air, with your scientist, Dr. Winnie Elfa, sa pang natututok po na kilalang super ladies sa buong Pilipinas. And of course, with Macrobiotic Baby. Hello kayo dyan. And siyempre, ito pong ating programa ay tungkol po sa kalusugan. Paano natin pahabain ang ating mabuhay na hindi tayo aray na aray at kung maaari, makaiwas sa pagkaubos ng ating mga pinaghirapan to avoid bankruptcy, and to lessen the agonies of the palliative cases. Hanggat maaari, malakas tayo, nabuhay tayo ng walang aray, at kung sakali na hindi talaga mapigilan, matay man tayo, nakangiti, hindi nakangiwi, at huwag mag-iwan ng utang sa kapitbahay. Di ba, Jopay? Yes, be strong, be healthy, be happy. Welcome po kasi sa programang Radyo Kalusugan University on the Air with a scientist, inventor, and a naturopathic doctor, Dr. Winnie R. Sa lahat po ng mga katanungan, ayan, kasi narinig ko si Macrobiotic Baby. Lahat po ng may katanungan, sabi po ni Macrobiotic Baby, mag-text daw po kayo, 0920 1893782 0920 1893782. Ganun na po sa abroad. Kahit saan panig ng mundo, dalawin niyo po www.superladyphilippines.com www.superladyphilippines.com. Good health po. Yes. At syempre, yan po gusto mong magpasilip dyan ng mata, dito po sa atin sa West Insula. 10 o'clock onward, pwede na ho makipag-appointment o makipag-date. Monday to Friday. Okay, so ito pong ating programa ay tatalakay for today tungkol sa nutritional value ng nuts. Ayan, nuts. Pero gusto pong mag-say hi ni Macrobiotic Baby habang siya ay natutulog. Di ba? Ayan po si Macrobiotic Baby. Sarap talagang halikan. Amoy mix one into pa nga eh. Grabe, habang nakapikit, tulog. Bitbit namin sa studio. Ayan po. Yung mga naka-live stream dyan, naka-ustream, bakit nga ba ang hindi? Tingnan ko nga, papakita ko yung ating mix. Yung recipe 1, recipe 2. Ito po yung sikreto bakit naging healthy po ang ating baby. And yung dodo niya, pakita mo nga. Yan po ang naging result. Kung ano ang naging dede. Ayan, ito po. Pag wala itong formula, naku, mahina siyang magdodo. Ayan, oh. Ito po yung formula. At ito po yung recipe 1. At ito naman po yung recipe 2, yung blood maker.
So, kaya ko ito pinapakita sa inyo at dinala ko si baby, macrobiotic baby, para to assure you ng safetyness. Gaano ka safe, gaano ka secure, na ibigay mo sa isang sanggol. Di ba, Jopay? Kung ikaw bigyan ko nito, okay lang. Sabihin, safe kaya yun? Di ba, na si Jopay naman. Pero hindi eh. 1-month-old baby, my goodness. At nakita mo naman po ang mukha. Ang taba na po. Ayan. So, from 1-month-old baby, ngayon ay 2 months old na siya, plus mga 1.5 week, no? Ayan ang kanyang edad ngayon. So, gusto natin ipakita na ito ay safe, no? Para sa lahat, sabi natin lahat ng tao, mukhang tao, bata, matanda, dalaga, binata, may ngipin at wala, may sakit at wala, lalo na sa may mga karamdaman. Sa mga taong, parang alam mo, nanonood ako doon sa TV, tapos nakita ko yung mga may shutdown. Nakalusot na nga sila sa baha. Yes. Nangangamatay pa rin dahil sa pagkakasakit. Parang gusto kong madurog. Kasi parang naisip ko, Jopay, ang kailangan nila talaga yung ating pagkain gamot. Hindi ko maintindihan, hindi ko malaman kung paano ko paparatingin sa kanila. Kasi sa ating courier, hindi po pwede ang mix ay yung ating yellow juice kasi po bawal sa courier or LBC specifically ang mga liquid form materials. Kaya O mahirap. pwede naman sana yung Mix pero 1 and 2. ang tanong, ilan ba ibibigay natin? Isang bote? 2 bote? Wag naman po. Yan ang iisip ko. Baka mag-away sila. At saka nakita ko kasi yung mga pasyente, no? Sabi ko, yung parang mga wala ng pag-asa talaga. Yun sana ang gusto natin bigyan. Pero ang tanong, paano at gaano karami? Ang tingin ko, kailangan ako talaga, kunyari, syempre, mix mo yan, di ba? So, or else, pag nag-mixture ako niyan, dapat ngayon din, maubos yan. Yung mga tao gutom. Wala nang pagkain, may sakit pa, di walang gamot. Ito pagkain na, gamot pa. Nako, Diyos ko po, paano natin ito paparating sa kanila? Ang ibig kong sabihin, Jopay, parang katulad ng ginagawa ng iba, manghihingi tayo. Alam mo, kahit pa sabihin mo na humingi tayo ng tulong sa ibang tao, Yes. dapat meron tayong sarili nating atin. Totoo. Na kumbaga magbigay sila o hindi, dapat meron tayo. May pang self-defense po tayo. Yun talagang galing sa atin talaga. Kaya lang, anong gagawin natin? Ito po ang pinaka-epektibo at kailangan sa mga panahon na ito. Siguro, sabihin na lang natin, kung meron ngayon mga philanthropist dyan, sa iba't ibang panig ng mundo, parang yun na lang naisip natin, Because yung formula nandito sa akin. Pero, natural, kailangan natin ng ingredients, kailangan natin ng tao, labor. Hindi basta gano'n na ikaw ay pupunta sa gyera nang wala kang baril, o may baril, wala kang bala. Parang gano'n lang ang dating yan. So, bahala na si Lord. Yes. Kung bigyan tayo ng isang donor na yung makapagbigay na, sige, ang worth na ganito, i-donate ko, gamitin mo yung produkto na yan, doon sa mga may sakit, nasa labas na ng ospital. Ibig sabihin kasi, kung nasa loob ng ospital, di bahala na sila ron. Bahala na si doktor. Pero, kung nasa labas ng ospital, Kawawa. at yung ibang mga pakalat-kalat na nagkakasakit, ito'y napaka-epektibo. Hindi ko lang alam kung paano kong sasabihin, Jopay. Yes. At di ko rin alam kung paano tayo makakatulong sa kanila. Ngunit, una sa lahat, pasalamat tayo kay Lord na tayo ay safe. Hindi tayo ang naging biktima ng mga kalamidad ngayon. Kaya lang, hindi sapat yung ganun, Jopay. Paano tayo mag-extend? Anyway, sana unang-una, siguro kung magbayad sa atin, may mga utang sa atin. Kahapon ko pa pinanawagan niya. Walang biruan, ha? Opo. Ako, sabi ko nga, kahit magpautang ako araw-araw, bakit?
ang habol naman natin yung magsigaling sila, Yes, no? yes, yes. So, bayaran nila tayo o hindi, ano na nila yun, problema na nila. Maya nang bumalik kasi hindi pa bayad. Parang, ano ba gagawin natin, Jopay? Asa atin ang susi. Ha? Pero yung susi, pag di mo nilagay sa butas ng susian, hindi mo mabubuksan ang biyaya. No? Paano tayo makakatulong? Kung tayo mismo ay hindi nila tulungan. Ayan. Pero kung may nakikinig sana ngayon, no, na mag-initiate para magbigay ng amount, halimbawa, Donation. donation kunwari, Jopay, o sige, yung halagang 100,000, to initiate, ano o sige, produce mo yung product na yan. Ang gagawin ko dyan, alam mo, pag-combine ko na to, yung pandodo, katulad nito pandodo ng bata, immediately, marami, ang mapapagaling. Oo, talaga. Unang-una, magsisilakas yung tao. Kung, alam mo kasi, pagtapos ng kalamidad, magkakasakit. Bakit? Yes. Wala mga pagkain. Tapos, kulang sa gamot. O kung meron namang gamot, meron namang mga nag-donate ng gamot. Siyempre, yung tao magserbisyo, minsan, kapuste rin. Ibig ko sabihin, shortcutin natin ang usapan. Ito, pagkain at gamot pa. Naku, sana hulugan tayo ng langit, Jokay. Hindi naman masama yung hangarin natin na tayo makatulong, pero within our capacity. Yes. Marami sila eh. Buti sana kung 10 tao lang yan. Buti sana kung 10 si Super Lady. Alam mo, May isa lang po. sana 10 super lady, no? At saka isa pa. Ibig kong sabihin, dapat ito, pag binigay mo yung ready to, para ito dodo. Ito, hinanda ko na ito para dodoin ng bata, baka umiyak. Diba? Si macrobiotic baby, kahit sanggol, nako, lalo na. Yung may mga plema, may mga digestive system problems, nako, ang grabe. Kaya nga, ang ambisyon ko, Jopay, kung hindi naman matapos-tapos ang kalamidad, every year yata nagkakaroon ganyan, no? Dapat meron tayong 3 van. Sana may makarinig sa atin na philanthropist talaga. 3 van. Yung una, kainan. Food production. Siyempre, produce mo yan. Para sa mabilisan na pag-inom, hindi nangunguyain. Lulunukin na lang. Liquefied. Ang pangalawa, taihan. Yung pangalawang van. Kailangan natin siguro mga 5 o 10 CR sa loob ng isang van. No? Ayun lang isang bus, hindi lang 10 CR ang magagawa mo doon. Di ba? Ang pangatlo, paliguan. 3 lang ang ating panggamot. Kainan, taihan, paliguan. Sinisigurado ko po sa inyo, mga kababayan, na malaki. Kung sa arangkada yan. Arangkada ang magsisigaling. Wala mga injection, wala na yan. Oo. So, siyempre, kapos naman eh. At saka, yung iba naman dyan, talagang nagugutom lang. So, hari nawa, ito ay magsilbing dasal na lang. At kung meron tutugon dito sa ating panawagan, na meron pong isa o ilang philanthropist na mag-provide with us, sugod talaga ako doon. Oo. Kahit na mag-provide lang ng halagang kung magkano, sugod, pupunta tayo. Para makapagpakain ng mga taong pasyente na nasa labas pa ng ospital. Hindi, at saka, alam mo, kahit nasa loob ka ng ospital, limitado pa rin. Dahil bawat isa, pupunta niya ng doktor, ng nurse, dadiagnose, etc. Maraming orasyon yan eh. Marami talaga. Pero tayo, wala na tayong mga orasyon dyan. No? Basta, sige, yung dasal, kahit naman sa puno ng mangga yan eh. Pwede tayo magdasal, di ba? Pray. Tapos, ito na. Inom na. Siguro sa isang bote, sabihin na lang natin, 1 litro.
painumin natin, bawat tao. O, kalahating litro muna. O, so, sa 10 tao, o 100, 50 liters. Sa tig kakalahating litro. Kumbaga ito kasi, Jopay, ibibigay mo in due time, para bang nagpapakain. Yes, yes. Papakain mo, o sige. After maybe 4 hours, again, o sige, bigay mo ulit. Hindi pwedeng ibigay mo lahat. May program. Kailangan nakaprogram. Opo. Bakit ka mo? Unang-una, baka masayang. Ay, yung iba, hindi man naintindihan ito macrobiotic na ito eh. Yes. Kailangan po, o sige, yun pong ating website, pakibigay mo nga ulit, yung merong mga internet yan. Opo. So, kung maaari, right now, pumasok na kayo, mag-log in kayo sa inyong mga internet kasi pinapakita ko sa inyo itong macrobiotic baby. And itong sanggol na ito ay pinapainom ko po araw-araw with his dodo. Yung gatas niya, na dinododo niya. Nilalagyan ko po ng recipe 1 and 2. Sa kabila ng siya ay 1 month old na umpisang ko painumin, ang dami niyang nilalabas talaga. Yung mga mga dumi, basura niya sa katawan. Abay, parang hindi 1 month old eh. Umpisa natin ngayon, 2 months na. Bali 1 month na. So nakita niyo po kung gaano ka-healthy itong batang ito. And gusto ko sanang i-extend doon sa mga biktima ng kalamidad. Para bang tumatahimik na nga sana ako eh. Ayoko na magsalita tungkol dito eh. Kasi dapat, action agad. Kaya lang, paano naman tayong dalawa action, Jopay? Kung ang dala natin ay 10 piraso lang nitong itong pagkain gamot, di ba? Ang kailangan natin, medyo marami. Mass Kasi, production talaga. hindi naman tayo mapahiya, no? Opo. Di ba kamamaya, kuyugin pa tayo ng tao doon, eh, kung kukunti lang ang dala-dala natin, di ba? Pero ang after ko dito talaga, lalo na yung mga nagkakasakit na, kaya nga sabi ko, mga bata eh. Yung mga bata, mas mabilis mo yan na makita ang result. Yung mga plema nila, yung mga hak nila, meron nga dyan, tinutubig na ang baga, may mga pneumonia na, ha? Ay, Nakaraang nako. araw nga, yung bata may tumor sa utak, sa ulo, di ba po? Oo. Isang gabi. Yung may mga tumor dyan, wag ko pa yung kasi medyo mahaba-habang orasyon yun. Pero yung mga pang-emergency, mga pang-first aid, yung mga nagkaka-pneumonia na dyan, ha? Yung mga may respiratory problem, dahil wala ang pinakamatitinding problema dyan. Yes. Respiratory and digestive system problems. Oo. Kaya kapag nabigyan po ng recipe 1 and 2, mix na lang. Mix. Oo, total, nakita mo naman itong sanggol. Mix na ito. Itong dodo na to. Mix na ito ng recipe 1, itong yellow juice po. Ito, yellow juice. Mix ko na yan. Kasi parang isa na lang. Ito yung recipe to, yung blood maker. Ito magpapalakas. At maya-mayang konti, tatalakayin natin ang nutritional value ng ating mga nuts. Okay, so bago tayo magpatuloy, bigyan muna natin na ang ating mga reminders. Bisitahin ang Super Ladies Macrobiotic Cafe na may tanggapan sa Caloocan at Quezon City. Sa Caloocan City, matatagpuan sa 4th floor Victory Central Mall Monumento. Tumawag lamang sa 227-2646. 227-2646. Sa Quezon City, matatagpuan sa 11th floor West Insula Building, West Avenue. Tumawag lamang sa 442-3570. 442-3570. Maaari ring tumawag o mag-text kay Super Lady, Dr. Winnie Alpha, Scientist Naturopathic Doctor sa cellphone number 0922-288-2852. 0922-288-2852 at makinig sa Radyo Kalusugan mula Lunes hanggang Biyernes alas 2 hanggang alas 3 ng umaga at tuwing Miyerkules alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa Veritas 846 Radyo Totoo. Ang Segunda Mana ay Donations in Kind program ng Caritas Manila. So pagbibigay natin ng mga luma o bagong mga damit, bags, sapatos o kahit ano pang gamit na may pakinabang ay makakatulong tayo na maibsan ang kahirapan. Ito po ang inyong lingkod, Sam Pinto. Suportahan natin ang Segunda Mana ng Caritas Manila.
Take advantage of the opportunity to meet the Super Lady and discover your weaknesses through Super Lady's expertise. Send an email Enumerate to pa natin to yung superladyconnect@gmail.com or come in person by appointment. To confirm, text or call Dami na ito, 0922-288-2852 or 442-3572. Araw po ba yan? Yung ano lang, yung pinaka, Mga titles lang. Anong pagkain gamot ni Super Lady? Radyo Kalusugan. Yes! Tuloy-tuloy po ang radyo, Kalusugan, University of the Air with your scientist, Dr. Winnie Elpa, isa pong naturopathic doctor na kilalang super lady sa buong Pilipinas. At ito pong pinag-usapan natin ay tungkol po sa pagpapalusog ng ating katawan. So ngayon, actually mamaya i-roll call po yung nutritional value ng nuts. Yes. Okay? Pero yung assignment muna natin ginagawa sa yung diagram ng iris analysis, no? So, nagawa na natin yung zone 1 to 7. Yun ay 7 circle mula sa pinakamaliit hanggang sa outer layer. Okay, then, meron na tayong 12 o'clock, 6 o'clock, 3 o'clock, 9 o'clock on the opposite side. Parang nakatayong tao na nakatipa. Okay. Yung 3 o'clock, nilagyan natin sa zone 3 ng heart. O lagyan naman natin, dagdagan natin po. Sa, alauna, 1 o'clock. Diba 12 o'clock? Yung nasa itaas. O, paralelo. 1 o'clock, yan po yung neck area. Yung leeg, okay? And then, sa area po ng 7 o'clock, nandiyan naman po yung kidney area, okay? So, hanggang doon muna tayo kasi meron tayong topic for today. Pero, ang ating pong telepono ay 0920. Kasi bukas baka lang magtatanong na naman tayong dalawa rito. Kaya, siguro mas maganda, makikinig siya. At yung assignment natin na drawing natin, may ibang hindi pa nakaka-drawing dyan, mag-drawing na kayo ng 7 circles. Yan ay tinatawag na zone 1 to 7. Mula sa maliit na circle hanggang sa ikapitong circle. Yung first line ng circle ay nagre-represent ng digestive tracts o system. Yung outer layer ay nagre-represent po ng skin, ng balat. Kaya nga, from inside out. From head down. 12 o'clock to 6 o'clock. Alam niyo na, relo yan eh. At yun, doon sa gitna ng zone 6 and 7, ang tawag doon po ay circulatory system. Okay? Yung pong, bali, 6 line o zone 6. Okay, hanggang doon alam mo na, dinagdagan na natin ng konti. Meantime, dito muna tayo sa ating nutritional value. Kaya lang, bago tayo pumunta doon, siguro mas maganda i-announce mo yung mga categories ng mga professions na kailangan nila dito sa Canada, yung interesado na gusto umangat ang buhay. Meron namang ayaw umangat talaga ang buhay. Hindi naman sa hindi aangat dito sa Pilipinas. Aangat. Depende ka yan eh. Kung ilang taon ka na rito eh, dapat ka pa umaangat. Baka naman sa ibang lugar ka aangat, di ba? Kasi may mga taong pumunta ng ibang bansa, hindi pa rin umangat. Ay wala namang pag-angat yun. Bakit? Inuuna yung luxuries, di ba? So may mga magagaling naman, matatalino naman. Domestic helper lang yan, ha? Kung tutusin, sa sweldo humigit kumulang 20 mil, paano ka aangat doon? Pero meron umaangat eh. Anyway, pakibanggit mo yung mga major dyan. Ito po yung mga basic categories ng ating pong mga tinatawag ng top categories for Canada. Ito po, unang-una po, engineering managers, financial and investment analysis. Ito po, basta engineers, lahat Ganito yun. na Yung, baka kasi alam mo tayo mga Pilipino, pag sinabing engineering managers, para kamo puro managers. Any a job description under the engineering department. Okay. Lahat na. Hindi lahat engineer yan. May computer engineering pa nga eh. Ito po, mga occupational therapist pa, super lady. Tapos, meron pa dito, medical sonographers, yung mga nag-ultrasound technology, ganun po. Medical laboratory technologies, ayan, regarding sa health,
Dito naman po yung mga nurses po natin dyan, mga ano, registered nurse, dentist, social workers, kasama po architects, licensed practical nurses, pharmacists, ayan po, biologists, po, professional occupation in business service to management, ayan pa po. Yung iba, later on. Marami. Ang lahat dahil po nito. Masyado marami yan. So, ilan lang po yan. Kahit Pero- inspector, meron pa mga inspectors na per lady. At saka, alam mo, ang kagandahan kasi sa kanila, yung bang binibigyan ng emphasis kay skilled workers, no? Huwag mong sabihin janitor ka. Mhm. Eh, kung excelente ka na sa pagiging janitor mo. Tama. Di ba? Basta, ang principle is that, ang kailangan nila ay asset. Hindi nila kailangan ang liabilities sa Canada government. Okay? So, iyan ay public service ng Radyo Kalusugan kasi, alam mo naman tayo, ang gusto natin paano tayo makakatulong as a media people dito sa Radyo Kalusugan. Kalusugan ng physical na katawan, kalusugan ng utak, o mga pag-iisip, pati ka masisiraan ng bait. Sobrang hirap, yung gutom, walang trabaho, kasi mag-shortcut ng utak mo talaga, mabaliw ka rin. Dahil sa mga tulad pa nito, nagkaroon ng kalamidad, maraming apektado, hindi lamang sila, pati tayo dito sa Kamaynilaan, apektado rin. So, sa abot ng, sabi nga, gaano mang kaliit yung ating maitutulong, hindi ba? Mhm. So, kaya lang iniisip ko, kung maliit, pupunta tayo doon. Pagtatawanan lang tayong dalawa, Jopay O, bakit? Sa dami ng nangangailangan. Pero bahala na. Basta. Ganun na lang. Okay? So, ayan nga po. Dito na tayo sa ating Topic. topic, ano? Pero right now, meron silang seminar sa Singapore. Wow. Kung bang nag-iisip kayo, na ano ba yan? Baka illegal yan. Huwag na ninyong isipin yung negatibo kasi hindi ko naramdaman yan sa kanila Mismong may-ari ng kumpanya, Kakausapin ka. kakausap at haharap sa'yo. Karamihan ng kumpanya malalaki Hindi. Hindi mo makita anino ng may-ari Mhm. Pero ito, siya mismo ang nagbibigay ng seminar. At saka siya, nakadirect online sa kanya para sa reklamo ba? Yung mga complaint. Complain. Kung may complaint sa mga employees, doon ako bumilib Kasi alam mo naman, mga empleyado, pag wala si amo, take for granted ka lang, di ba? Tama. Anyway, ganun siya ka-transparent yung may-ari. Maganda pa yung may-ari take note. Pero dito na tayo, alam mo, iba na rin yung, pag nagsasalita, maganda di ba? Mhm. Maganda yung babae, yung may-ari, di ba, no? Kaya, sige, mahilig tayo sa magaganda. Nakita nyo naman to, gwapo. Gwapong bata, naging gwapo after a few days na pag-take ng recipe into mix. Okay, nutritional value ng nuts. Unang-una, itong mga nuts, paborito ko to Araw-araw kumakain ako nito. Nagbibigay ng energy sa ating katawan. Kung quality ba? Quality yan. Maraming nuts no? Maraming nuts. Okay, ano pa? Protein na. Yan. Magaling yan sa protein. Fiber. Minerals, yes. Fiber. Minerals, okay. And, ano pa? Vitamins. Mhm. Yes, Oo. yes. Tapos may tinatawag na trace elements. And then phytochemicals. Mhm. So, yun ay mga titles ng groups ng mga nutrients na makukuha natin sa mga nuts. Pero mamaya tayo magdetalye pagkaraan po ng ilang reminders. Alamin at tikman ang pagkain gamot ni Super Lady Radyo Kalusugan. The #1 faith-based radio in the Philippines. Mega Manila. Veritas 846 Kapanan, leading the way in the year of faith. Pakinggan mo may mabuting balita, totohanan, asa't pag-unawa, at kung puso mo ay naguguluhan, nalilito, nakanalig, ika'y makinig, makinig, Veritas 846, nakanalig na
646 Radyo Totoo, Radyo Totoo. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, 31 minuto makalipas na ikidalawa ng umaga na. Alamin at tikman ang pagkain gamot ni Super Lady Radyo Kalusugan. Yes, tuloy-tuloy po ang Radyo Kalusugan, University on the Air, with your scientist Dr. Winnie Alpay, isa pang naturopathic doctor na kilalang Super Lady sa buong Pilipinas. Alam po ninyo, yung mga inventors, mga scientists, hindi po yan mayaman. So, kung sakali at tinanggap ng mga tao, aangat ang buhay mo. Pero depende, kung commercialize yan at i-commercial mo, yayaman ka talaga. Pero kung personalize, medyo malabo ka pa ron na yumaman. Pero aangat naman ang buhay mo. Talking about yaman, ito ang panahon para sa mga taong nangangailangan na ilabas mo yung yaman mo. Kasi kahit mamatay ka, bukas makalawa, ang yaman mo iiwanan mo lang. There are people, sometimes parents, no? Maraming inipon na pera. Ay yung business mo naman na kung saan kinuha ang pera. Hindi naman sinundan ng mga anak mo. So yung mga anak mo, maghihintay lang doon sa ipapamana mo. Problema, siyempre madali maubos yan. So, pag hindi mo pinaghirapan ng pera, madali lang gastusin. Madali lang mawala yan. Kaya, siguro mas maganda, ipamana nyo, ipamahagi ninyo sa pamagitan ng pagkain gamot. Kung gusto mo, dodoblehin ko. Magbigay ka ng 100,000, gagawin ko 200,000 yan na produkto para ipamigay doon sa mga parang tumatahimik na talaga ako pero parang hindi ako makatiis na hindi magsalita kasi para naman wala man lang ako magawa. Samantalang nagigilty ako, wala man lang ako magawa na ako sabi ko, dito na talaga kailangan yung pagkain gamot. Sipin mo, pagkain na gamot pa, sa kalamidad, yan talaga ang kailangan. Dahil double purpose. Okay, sabihin na natin, andyan na, tambak-tambak na yung mga donation. Nakita ko nga dito sa Veritas, pag-akyat namin ngayon, tambak na nga po yung donation dito Pero mayroon pang higit na mas kailangan yan. To save lives. To save lives. Siguro, yung halagang 500 natin na blood maker, ang dami mabibiyayaan yan. Instant lakas yung mga tao yan. So, ang kailangan dyan, sa tingin ko, siyempre kung nasa field ka na, dapat may dala tayong yung saksakan ba ng blender? Kasi, sabagay, pwede ko naman yan ilagay sa bottle, tapos lalagyan ng tubig, pero hindi Bawal po Hindi po pwede sa courier yun Hindi, tubig nga Yung tubig doon naman gagaling. So, maghahanap pa tayo ng tubig doon. Oo. Problema nga Kaya, tubig. marami talagang tinitingnan kong anggulo sa pagiging problema. So, hindi ka pwedeng pupunta ka doon na kulang-kulang. Pupunta ka nga doon para mag-rescue. Mamaya, ikaw pala nire-rescue dahil kulang-kulang din yung dala-dala mo. So, it takes a lot of money, effort, and time para gawin ito. Pero yan ang ambisyon ko, Jopay. Wala kayong magagawa. Ini-express ko na lang yung sarili ko. Dahil yun yung sinasabi ko, sa halip manahimik na ako, nabubuhay ang dugo ko Pagka nakakakita ako ng mga ganyang kalamidad, dahil alam ko na kung ano ang kasunod niyan, epidemya. Yes. Hindi yan pwedeng ma-exempted. Every yan na mayroong kalamidad. Ang susunod yan, sukatae, mga respiratory problems. Yan ang master natin Yung produkto natin, yung recipe 1 into na yan. Pag-mix yan, sige, mix 1 into, di ba? Yan ang pinapadala natin sa malalayong lugar. Kasi, bulky. Pag magdala tayo ng mga yellow juice, mga liquid form. So, granules, ang kailangan natin. Siguro, ang mangyayari dyan, kunwari, may dala kang mga 100 kilos. Marami na yun. So, ang gagawin dyan, ilalagay sa bate, lalagyan ng tubig, shake. Wala ng blender.
Ganun na lang ang gagawin nun. So, ibig sabihin nun, kailangan pa rin talaga ang water. So, wala ka na makukuha sa sabaw ng niyog. Anyway, ang minerals na kung saan ay mayaman, isa sa elemento na makukuha natin sa mga nut ay calcium. Yes. O yung almond, o almond, Almond. yan ay sa Tagalog almond. Mhm. Doon sa Amerika, almond. Almond. Almond na lang, wala na yung L eh. Dito sa atin, almond yan eh. So, mayaman siya sa calcium. Mhm. Alam niyo po yung calcium, pang-repero yan ng warat-warat. Sira-sira. Okay. Ang yellow juice natin, excelente talaga sa infeksyon. Tapos binabanggit pa nun. Mga Korean doctors, yung mga nagdo-donate, yung nag-ano doon, Yes. yung nagsisilbi doon sa kalamidad, ano. Sabi ko, naku sila, injection pa sila ng mga infeksyon. Ako papatonggain ko lang ito ng mga mix 1 into ko. Talsik na yung mga infeksyon na yan. Alam mo, hindi sa pagyayabang. Kung tayo talaga ay bigyan ng biyaya ng Diyos, ano, sa pamagitan ng mga taong tutulong din sa atin. Gusto natin tumulong. Kayo, may pera nga kayo. Paano kayo makakatulong? Yung pera, hindi naman nila mangangata yun. Hindi nila malulunok yun. Yung pera, di ba? Tama, opo. Ang kailangan nila ay pagkain gamot talaga. Oo. Ngayon lang ako nagsalita ng ganito, nag-express during calamity kasi nakakakonsensya talaga. Na palagi kong nakikita, di ba, sa news. Ano ba to? Ganito na lang, nanonood-nood na lang tayo. Paano nila? Eh, yan ang mga talagang target ko talaga na ano, trabahuhin. Kasi alam na alam ko talaga, pero yun na nga, within our limitations. Pero kung meron tutulong sa atin, yung pa, takbo tayo ron. Why not? Oo. Pag mayroong nag-express, lalo na dyan sa internet, naka-ustream tayo, naka-live stream tayo, okay? Baka meron po dyan mga philanthropist na nanonood. Okay, maintindihan ba tayo? Tagalog naman. Kaya kung mga Inglesero, yung mga ano dyan, mga nasa iba't, yung mga dumalo sa atin, may Germany, may Tennessee, may kung saan-saan na yan, di ba? Doon sa website natin. O yung website natin, dalawin po nyo, superreadyphilippines.com, ano ha? Dahil yan po ang extension ng ating broadcast. Alam niyo naman po, dito po sa ating broadcast, sa buong Pilipinas, may maintenance po yan. At least, yung Ustream, kahit magdadakda ka maghapon, palagay ko, ang maintenance natin dyan, yung internet. Tsaka po, anywhere, any day, anytime, pwede pa nilang dalawin yun. May Oo. lecture po tayo doon. Oo. So, yun na lang po, ano, yung mga nanonood dyan, kasi alam mo, pag wala tayong ginawa, wala tayong sinabi, baka sabihin na, hindi man namin alam na ganun kayo eh. O, yung pala may magagawa pala kayo eh. Yan pala yung instant na solusyon. Yes. O, I can talaga guarantee, napakalaki pong tulong. Sipin mo, nagkakamatay daw. Dahil nakaligtas na nga sa baha. Mhm. Namatay naman sa sakit. Yeah. Siyempre, nababad sa tubig. Mhm. Nagutom, nalipasan na ng pagkain. Kapos pa sa pagkain. Grabe. O kaya kumbaga siguro, ang pipiliin natin yan, yung mga bata na may mga sakit. If ever, na meron pong nag-donate sa atin, sumuporta sa amin, para sa pagkain gamot na ipadala. Kasi kung hindi, alam mo, meron dalawang kasalanan ng tao. Yun ang iniisip ko, Jopay. Yes, opo. Sin of commission and sin of omission. Wala. Ano mang bagay alam mong masama ginawa mo, sin of commission yun, yung committed a sin. Pero kung ano mang bagay na alam mong mabuti at hindi mo ginawa, sin of omission, yung omitted, hindi mo ginawa eh. Alam mo nang dapat mong gawin. Kaya ito nagsasalita na ako, Jopay. Opo. Nagsasalita na ako na nagsasabi na ako ng totoo na hindi natin kaya. Pero ang susi ng solusyon, ang option solusyon na mabilis, mabilis. Kaya kailangan ho, pag napakain natin itong mga tao na ito, ang problema natin, paano natin papataihin yung mga yun? O baka magkalat-kalat naman sa tabi. Di ba kaya nga ang ambisyon ko, 3 van, kainan, taihan, paliguan. 3 lang. Yun lang, napakasimple po ang pagpapagaling dito sa Radyo Kalusugan. Iinom lang. Wala pong iba. Kainan, taihan, paliguan. 3. Kung wala ka naman dala-dala doong van, saan mo naman papaliguan yung mga yan?
O, kung may dala ka mang pagkain, o, shake, shake, shake. Shake mo sa bote. O, dapat may dala pa tayong empty bottles niyan. Empty bottles, tapos, yung mix 1 and 2, mix na natin yung Resiban para sa mga infeksyon. Opo. Ang bilis ho, mga kaibigan, mga kababayan. Kung kayo man po ay nanonood o nakakakita, nakakarinig, nakakaintindi sa sinasabi ko, titingnan natin, Jopay, kung mayroong mag-respond sa atin na panawagan, tatakbo tayo. Pero kung dalawa lang tayo, kasamang 4 na paa natin, wala naman tayong bitbit, tumahimik na lang tayo dito. Tama. Diba? Wala tayong magagawa. Pero but sooner or later, we are planning to have a feeding program somewhere in Quezon, province of Quezon. Oo. Apo. Kailan yung sinasabi mo na yan? Expected date. Doon po sa sitio, sinabi niyo po. Alam yung sitio. May Apo. Alzheimer's na yata ako. Di ba sinulat ka na yung letter of proposal kagabi para po kay Mayor? Yung sa kay Mayor, ano na nga yun? Oo, sa bahagi ng Impanta to. Opo. Oo. Diyan Sitio. yan sa ano. Hirap din kasi Sa may na- Real Quezon. Opo. Oo, Real Quezon. Akala ko tuloy may Alzheimer's na ako eh. Feeding program po yan. Oo. Oo. Actually, isa lang naman ang ginagawa natin maski dito sa West Insula eh. Pinifeed lang natin sila. Yes. Pero dapat naka-program. Kaya feeding program. Opo. O lalo na may mga cancer, may mga tumor dyan, yung may mga pneumonia, tinutubig ng baga, may mga edema na sa binti, matataba na yung mga paa. Ay, grabe. Isang kalabit, maraming target, ba't hindi ito ang kailangan na tao? Mukha yata nagkamali tayong dalawa eh. Bakit ngayon lang tayo nagsalita? Bakit lang, ngayon lang natin sinabi to? Kung noon pa natin sinabi to, baka sakali. Kasi kung minsan may takot tayo eh. May takot na baka di natin kayanin, baka natin gano'n. But, ang magbibigay ng go nito, kasi akala ko medyo tapos na, pero hindi pa eh. Yung mga goods nga, mga relief, hindi pa na ibibigay sa mga tao, hindi ba? Pero ang tingin ko, mas kailangan nila ang pagkain gamot. Sa totoo lang. Tama. Pero dapat yata, noon pa talaga tayo nag-umpisa nito eh. But anyway, balik tayo sa nutritional value nitong ating mga nuts. Ito yung mga ingredients natin, paano ka naman? Okay. Yung mga vitamins, meron ito mga B-complex. Yes. B1, B2, B6, Almond. Yung almond. vitamin E, pantothenic acid, folates, ayan. So, at saka alam mo itong sesame and sunflower seeds. Ito ang ilan sa mga ingredients natin ng ating macronase. Isipin mo, kung gaano kasustansyang grabe talaga ang ating mga pagkain, hindi nyo po kayang tawaran. Dahil kitang-kita ang ebidensya sa mga pasyenteng nagpupunta sa ating tanggapan for the past 30 years. Yung mga asthma nila, mga hika nila, walang attack, no attack at all after 30 years, 11 years, 15 years, 16 years, 6 years. Yan yung mga namimit kong mga tao na after so many years, wala pong atake na nangyari after na sila ay magpagaling sa tanggapan ng radyo kalusugan. And of course, yung magnesium and phosphorus. Ito ay ilan sa mga minerals na kailangan natin. Ano ba yung purpose ng phosphorus? Utak at saka buto. Light beer. Oo. Yan ang light bearer kung tawagin. Okay. So, yun naman trace elements. Alam mo, kahit nasabihin trace elements, konti lang yan. Like zinc, manganese, copper, and selenium. Aba, mga diabetic na tao, Ang cashew nuts, meron daw po niya. ay maraming. Yes. Napakasustansya niyan. Oo. Kaya nga, and of course, phytochemicals. Yung mga phytochemicals, like ellagic acid, flavonoids, phenolic compounds. Ito ay nagsisilbing antioxidants, kung tawagin. Yung phytosterols naman, ito ay katumbas ng kolesterol. Kung saan, nagko-control ng absorption ng kolesterol yung kanyang counterpart na phytosterols. Kumbaga counterpart kolesterol, phytosterols, sila yung counterpart. Itong phytosterol, kinokontrol na ma-absorb ng intestine natin yung kolesterol. Kumbaga sa di mag-opposite sila. Hoy, huwag kang pumasok dito. Parang sabi ng phytosterols na kolesterol. Safeguarding. So kumbaga, silang dalawa ay nagbabangayan.
binabangay ng phytosterols, ang cholesterol. Mm. Kasi pag marami ka ng cholesterol, unang-una maatake ka sa puso. Tama. Pangalawa, yung utak mo, ma-stroke attack ka. Marami ka magiging attack. Pero anyway, naalala ko si Ma'am Beth Bautista, yung ating Opo, provider sa Doon sa Tiago Top Building. Avenue. Aba, nasa Tacloban. Isa pala sila sa victim. Kaya hanggang ngayon, di pa siya umuwi. Opo. Ako, paano nga kaya yun? Parang hindi natin talaga, pero naisip ko naman po yun, na kung paano tayo makakatulong. Kaya lang, wala akong lakas loob. Kasi hindi ako sanay manghingi, honestly. Yes. Hindi ako mahilig manghingi ng donation. Alam mo kung bakit? Unang-una, syempre, pag may terms of pera, kung minsan, alam mo, maraming tao nag-iisip na masama sa'yo. Pag pinag-usapan ay pera, Yes. baka sabihin, ay, ginagamit mong kasangkapan. Kasi maraming ganyan eh. Mm. Ginagamit lang nilang kasangkapan yung mga kalamidad, yung mga, bakit kung kailan pa dapat sila tumulong, pagsasamantalahan pa. Lalo na pag dumaan sa kamay niya yung mga donation, kaperahan dyan, mga, parang may nabalitaan niya ako eh. Kunwari daw, may dumating. Nire-repack. Ba't kaya nire-repack pa? Nakapack na nga eh. Ba't nire-repack pa? Opo. Ba't di na lang pamigayan? Yun, ay issue ganon. Na nakapack na, galing sa ibang bansa, ready to, iaabot na lang. Pagdating daw dito meron pang repacking. Di ba rin i-repack kung katulad yan? Ang laki-laki ng bulk. Kung ipamigay mo ng isa-isang tao yun, siya na lang nakinabang nun. Opo. Hindi mo na napagati-ate. Pero yung na-repack na talaga, na ready na para iabot sa tao, tapos i-repack mo pa, lalagyan mo pa ng donated by Super Lady. O, di ba? Parang kakahiya naman yun, So, hindi tama yung ganun, So, anyway, yung isoflavones naman, kung tawagin, ito ay usually, mayaman ito ang mga soybeans. Kaya yung ating anti-cancer coffee, yung soybeans, hindi ko lang masabing masarap. No? Kasi kung ikumpara mo sa ordinary kape talaga, hindi talaga masarap eh. Kung yan ay fresh na fresh, ay masarap din. Pero alam mo naman yung aroma ng kape ang hinahanap ng mga tao. Pero pagdating naman sa nutritional value, yung soy coffee ay matindi yan. Anti-cancer na nga yan eh. And of course, yung isoflavones, ito ay nagpoprotekta doon sa mga kalawang sa ugat natin sa heart. Yung ugat sa dugo natin, okay? And nagpe-prevent ng osteoporosis at saka higit sa lahat, cancer. Kita mo naman kung kaano ka-ekselente ang isoflavones. Yan po ang mga elemento mula po sa nuts na kung saan nakita mo naman yung ating super candy. Nakabalot ang ating candy sa nuts. May cashew nuts, may walnut, makunat, coconut, peanut, pili nut, may almond nut, macadamia nuts, iba-ibang nuts, pine nuts. Yes. Mahal ang pine nuts. 1,000 ang kilo, tay. Kaya medyo mangangamote tayo niyan. Hazelnuts, yabang natin, ha? O bakit? Mixed nut, kasi. Yes. Mixed nut. Walnut. Okay. So, anyway, para i-summarize natin yung benepisyo ng nuts, ayan, nagbibigay ng energy and very nutritious. Hindi mo pwedeng tawaran yan. Baka magtanong sila sa pwede, akala ko ba yung nuts nakakapagpataas ng uric acid? Eto yan. Ayan. They do not produce uric acid. Wow. Yan. Meron akong kodigo legal, ha? Mm. Makapal ang kodigo ko. Bago Hindi ko pa alam yan. nang ginawa itong libro na to. Basta ako, yun ang alam ko. Kaya lang, kino-confirm ko lang dito sa aking. Ngayon ko lang tinanggap kaya ito, galing Amerika. Wow. 3 volumes ito, ha? Ngayon, mura lang ito. Baka gusto niyong bumili. 15 lang naman eh. Anyway, sige, kung ayaw niyong bumili, diwag. Basta ako, bumili ako nito. Dahil to prove to you na hindi lamang ako ang nakakaalam na ito ay totoo. Yes. Ang sinasabi ko, bakit ba nakakapagpagaling ang pagkain gamot ni Super Lady? Yan ang rason. Bakit ganyan po ang ating mga ginagawa. Anyway, pagkaroon po ng ilang palala, bago tayo magpatuloy.
Bisitahin ang Super Ladies Macrobiotic Cafe na may tanggapan sa Caloocan at Quezon City. Sa Caloocan City, matatagpuan sa 4th floor, Victory Central Mall, Monumento. Tumawag lamang sa 227-2646. 227-2646. Sa Quezon City, matatagpuan sa 11th floor, West Insula Building, West Avenue. Tumawag lamang sa 442-3570. 442-3570. Maaari ring tumawag o mag-text kay Super Lady, Dr. Winnie Alpha, Scientist Naturopathic Doctor, sa cellphone number 0922-288-2852. 0922-288-2852 at makinig sa Radyo Kalusugan mula Lunes hanggang Biyernes alas 2 hanggang alas 3 ng umaga at tuwing Miyerkules alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa Veritas 846 Radyo Totoo. Pinatay ang aircon. Who's there? Benching ko. Benching ko who? Mahal ko, gabi, munti, ang halaman mo. Ay, sari-sari, sitaw, bataw, patali. Hey, asan yung benching ko? Eh di, nasa feeding programs na ng Pondo ng Pinoy. Marami nang nakakakain ng gusto. Tuloy po natin ang pagtulong. Keep giving to Pondo ng Pinoy. Spread the word. Share the wealth. Alamin at tuklasin ang nakatagong aray sa loob ng katawan sa pamamagitan ng simple at matipid na pamamaraan. Magpakonsulta kay Super Lady Dr. Winnie Alpha, Scientist Naturopathic Doctor sa Super Ladies Macrobiotic Cafe, 4th floor, Victory Central Mall, Monumento, Caloocan City o sa 11th floor, West Insula Building, West Avenue, Quezon City. Tumawag sa 442-3570. Tumawag sa 442-3570 o sa 227-2646. Alamin ang iwanang pagkain gamot ni Super Lady Radyo Kalusugan. Yes, tuloy-tuloy po ang Radyo Kalusugan, University on the Air. With your scientist, Dr. Winnie Alpha, isa pong naturopathic doctor na kilalang Super Lady sa buong Pilipinas. Ngayon ay nasa income generation tayo, portion, Yopay. Ano-ano yung ating mga pwedeng i-motivate, i-offer. Yan. Una, yung ating Smile, Smile Loading Express. Smile Loading Express. Ito ay nire-recommend natin kasi maliit lang ang puhunan, 10,000, 2,000, makakaraos na. Depende kung gusto mong worker, 2,000. 1,000. Kung gusto mong manager, 10,000. Siyempre, business ang pinag-uusapan. So, dapat may pinapaikot na pera, okay? So, yan po ay tungkol sa loading express natin. Ito yung business na hindi na kailangan mag-fill up pa ng mga, tawag ito, mga security, Oo, yung yung mga kung ano-ano papers, pa. mga legal papers pa na hinihingi. Siyempre, matatanda na nga itong inaano natin dahil mayroon maging liability sa mga pamilya, di ba? So, somehow, kailangan lamang po, siyempre, training. Kailangan maintindihan nyo ng maliwanag at andito naman tayo, sumusuporta tayo doon sa sa ginagawa nila. So, basta, punta na lang po kayo, no? Ang ating pong tungkol sa income generation ay sa West Insula nyo po pupuntahan. Kasi, yung seminar po lecture orientation ni Tita Beth sa 4th floor ng Victory Mall, Monumento, Caloocan City, yan po everyday ay para sa health. Yes. Paulit-ulit, pabalik-balik ng mga tanong, etc. Pero pagka individualized, dito na po yan sa West Insula with the iris analysis. And bitbitin nyo na po yung inyong mga laboratory o abstract yan. May mga tumor, may mga bukol, ayaw nyo ipatapyas kasi siyempre mahirap naman tapyasin yung utak natin. Pero kung gusto nyo palabasin yung mga nana nyo, pero dapat nakahanda kayo sa mga reaction kasi pag nag-recipe 1 into kayo, parang ino-opera rin po yung mga nana nyo, utak ninyo, sa atay nyo, sa mga baga ninyo, etc. No? So sa buong katawan, sabi ko, isang kalabit, maraming target. Isa lang ang procedure natin dito. Depende lang sa lala, depende sa dami ng komplikasyon, depende sa health status ng isang tao kung paano kang makalusot diyan sa tiyak na kamatayan o napipintong maagang kamatayan.
So, ang aking binabanggit na Super Ladies Lifestyle at West Insula, ibig sabihin nun, itira kayo dito. You will own the unit if you can afford. Or maybe gusto mong paghandaan na hindi ka maging liability sa darating na panahon kung ikaw ay matanda na o tumatanda na, naluluma na. Siyempre, pag tumatanda, marami nang lumilitaw ng mga sakit. Kaya ang pera mong 1 milyon, 2 milyon, kulang po yan. Hanggang sa hindi ka pa naman mamatay-matay. Ang tagal mo pang mamatay. Siyempre, kukulangin na yan. Kung ang sakit mo ay paulit-ulit, pabalik-balik, till death do us part. So in other words, ay kung yung pera na yon ay ginawa mo, pinaikot mo, dito po sa ating programa sa West Insula, unang-una personally nakikinabang ka. Para pag yung 1 milyon mo, ginagamit mo na, kinakwarta mo pa, pinapakinabangan mo, ikaw personally, nagagamot yung sarili mo. But the same money, or the same amount of money, may property acquisition ka. Kaya alam mo, meron tayong legal forum, no? Na portion sa darating na mga araw, paparinig natin sa kanila yung property acquisition legalities. Oo. So, kasama natin ng isang abogado na may expertise, karanasan dito. Kasi alam niyo, sa totoo lang ako na lang, pag na tayo lumayo sa iba. Alam ko lang magka-acquire ako ng property. Alam ko lang, babayaran ko to. Pag nabayaran na, akala ko okay na yun. Aba, hindi pa pala. Kailangan tapusin mo hanggang sa huling tuldok. Dahil kapag wala, kulang-kulang ng perma, aba, lagot ka. Magkakaproblema ka. Kumuha pa ako ng broker, ha? Yung broker, ako ang kumuha. Hindi yung broker ang nagbenta sa akin. Wala rin. Palpak pa rin. Kaya, kailangan na talaga natin ng knowledge about that matter. Property acquisition. And of course, ito pang isang mga karanasan. Yung mga pasyente ko na matanda na, no? Walang means, walang pera, walang pagkain, walang gamot. Binabayad nila property sa akin. Nangyari, tumatambak sa akin yung mga papel. Hindi ko naman naabyan. Kaya marami naka-deed of sale sa akin. Maraming tipong nabigay lang sa akin yung title. Wala naman mga sulat-sulat. Hindi ko sabihin, hindi ako interesado sana doon sa mga properties nila. Pero sayang naman, di ba? Because walang advisory, walang guidance, legal advisor, ganyan. Ang akin naman sana, makatulong sa kanila. Pwede naman nilang balukatin, i-redeem ba? Kumbaga, hindi ko pinag-iinteresan yung properties, kaya lang marami talagang nakatambak. By 20 years na, naka-deed of sale sa akin, tapos hindi ko pa napapalipat sa pangalan. Yung mga ganun ba? Kaya, yung mga pangit kong karanasan, gusto ko i-share sa tao at bigyan ng option solution sa pamagitan ng mga expertise ng iba't ibang field of interest. Kaya, mapapansin po ninyo, yung radyo kalusugan para multipurpose ang topic. Hindi ba? Mag-umpisa ka sa baga, matatapos ka ngayon legal. Diba? Pagkatapos may Canada pa. May loading pa. Pagkatapos may loading pa. Ang programang radyo kalusugan para namang international ang topic ito, di ba? Yun. Kasi ang akin, building model communities, kung may sakit ka, bakit ka hindi gumaling? Wala kang pera. Dapat, turuan kita paano ka maggumawa ng pera. Di ba? Sige, may properties ka, wala ka rin pera, wala kang pambayad ng produkto. Tuturuan na naman kita para sa mga acquisition ng properties. Tulad yan, tayo ay nag-o-offer dito ng Super Ladies Lifestyle at West Insula. Mabuti maliwanag ang usapan natin. Kaya ina-advise ko po kayong lahat, magpalusog, magpalakas, magpaliksi, magpahaba ng buhay ng hindi aray ng aray. Ngunit ang hindi mapigilan, mamatay ng nakangiti, hindi nakangiwi, at mag-iwan ng utang sa kapitbahay. Yung mga sinasabi ko, may mga option solution kayo na po pwedeng gawin dito po sa programang Radyo Kalusugan. Kaya, kung maaari po, sige na, punta na lang kayo, mag-login na lang kayo, pasok na kayo dyan sa superladyphilippines.com. Tama ba? Opo, Ang email natin, Opo, superladyconnect@gmail.com. Pwede na po ang superladybroadcast@gmail.com. Kung wala naman kayong computer, pwede kayo tumawag, makitawag 0920-1893-782. Pwede po sa landline 442-3570. Speaking of properties, ang properties po natin sa Naga. Yes.
Oo, kung meron kayong kailangan property, 1,711 yung property ko doon So, with a building. Buhos naman yung building na yun, ano? Or 1,000 square meters sa San Jose del Monte naman, commercial area. Bulacan. Highly commercialized na po yung area ko. Kaya, siguro, yung kapitbahay ko, 25 million ang binibenta. So, siguro, baka pwede nyo nang bilhin kahit 20 na lang. O, di ba? Pag-usapan na natin, babargain ko na. Di ba? Kasi nagko-concentrate pa ako dito sa West Insula Opo. na maka-availo kayo ng aking serbisyo, structural, muscular, dermatological, treatments. O syempre, ang kailangan natin dyan may privacy. Ika nga. So anyway, oras na talaga para tumayo kami dito. And say goodbye, my macrobiotic baby, boy. And syempre, paalam ka na, Joker. Yes, 442-3570. Pwede kayo mag-text sa 0920-189378. Makita-kita po dyan sa mataas sa Friday Potting Health Seminar ng Santiago Building, Taft Avenue, Manila. Kahit mga babies na lang ang mapakain natin ng pagkain gamot doon sa mga kalamidad. Yes. Baka naman ho kayo merong maitutulong dyan para bumili ng maraming blood maker. Yes. Wala ba magbigay kayo 100, gagawin ko 200,000 Yun. worth ng produkto. Wala nang kita-kita muna. Basta makaraos lang, ano, at mapakita natin doon sa mga tao roon na meron pang option solusyon na hindi magkamamatay yung mga nakalusot sa baha. Okay? So, paano yan? Magpalusog, magpalakas, magpaliksi, magpahaba ng buhay ng diray ng aray. Ay, hindi mapigilan. Mamatay na nakangiti, hindi nakangiwi. At huwag mag-iwan ng utang sa kapitbahay. Ako naman po ang new scientist, Dr. Robini Alpay, pang naturopathic doctor. Nagkilalang super lady sa Pilipinas. Good health po sa inyo lahat. Sumainyo ang katotohanan.